Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan, ay tayo makikihingi muna po ng update sa ating Philippine Red Cross dahil alam naman natin na isa ang Philippine Red Cross sa mga institusyon na nagbibigay tulong sa ating mga kababayan na apektado ng mga kalamidad at sakuna katulad na lamang po ng nagdaang bagyong Tino. At kaugnay po nito ay kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Ma'am Criselda, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ma'am Criselda? Hello po? Ma'am Criselda? Ma'am Criselda? Habang inaantabayan natin si Ma'am Criselda ay babalik muna tayo sa ating bugso ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ang mungkahi sa pagdedeklara ng State of National Calamity kasunod ng naging pananalasa ng Bagyong Tino at inaasahang pinsalang idudulot ng paparating na Super Typhoon Uwan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo matapos ang situation briefing sa Office of the Civil Defense kung saan ay pinag-usapan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga sinalanta ng Bagyong Tino. Binigyang bigat ng Pangulo para aprubahan ang proposal sa pagdedeklara ng State of National Calamity ang naging lawak ng pinsala ng Bagyong Tino na ay halos nanalasa sa may 10 hanggang 12 rehiyon. Kasama din sa ikinonsidera sa pagdedeklara ang inaasahang pananalasa ng paparating na bagyong Uwan na sa forecast, sabi ng Pangulo, ay magla-landfall sa Cagayan ng umaga ng Linggo. Paliwanag ng Pangulo na sa pagdedeklara ng National Calamity ay mas magiging mabilis ang access sa emergency funds kaya't mas magiging madali ang paghahatid ng kailangang serbisyo at pangangailangan ng mga kababayan natin tatamaan ng bagyo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. That gives us the quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ngayon ay babalik muli tayo sa ating panayam kasama si Ma'am Criselda Longa, ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters. Ma'am Criselda, welcome po ulit dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
Ma'am Criselda? Hello po, Ma'am Criselda? Ma'am Criselda? Hello po, magandang hapon. Ayun, magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Criselda. Welcome po ulit dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ma'am Criselda, matanong ko lamang po, ano-ano pong mga lugar ang tinututukan ngayon ng ating Philippine Red Cross matapos nga po nitong pananalasa ng Bagyong Tino? Red Cross po no ay nakafocus. Ayan, nakafocus po kami sa different provinces in Visayas, no? Kasama na rin po dyan ang Palawan. Sa Eastern Visayas po, nakafocus po kami ngayon sa Southern Leyte kasi nagkaroon po doon ng baha, landslide at yung strong wind. Ang pinaka-priority po doon ng munisipyo ay Silago, Bontoc, tsaka sa St. Bernard. And ngayon po, yung Cebu natin, no? Alam naman po natin na ang laki ng impact talaga ng flooding sa Cebu. So sa Metro Cebu po kami nakafocus kung saan sa Talisay, Liloan, Mandawi ay yung talaga po yung talagang binibigyan namin po ng aming response in terms of humanitarian support. Kasama na po dyan yung Talisay. And then dun sa Negros Occidental po, dahil nagkaroon po ng malawakang flooding sa iba't ibang munisipyo, nagkandak po kami dun ng rescue operation. And then ngayon, nagbibigay ng tubig, hot meals at iba pa. And then chinek din po namin kasi kakalabas lang po ng bagyo. Ang huli po niyang pinuntahan ay Palawan. Ang sabi po sa Palawan, no, based sa report po namin, yung mga isla ang pinaka-naapektuhan po doon sa Busuanga, Culion, and then yung mga sa mainland naman, sa Dumaran, Taytay, Rojas, at doon may isa pang isla, no, Cuyo Island, yung kailangan pang bisitahin. So nasa sentro yun ng Panay Island, tsaka Palawan. So yun pa yung kailangan naming puntahan para ma-assess yung situation. Ma'am Criselda, matanong ko lamang po kasi syempre nabanggit nyo yung iba't ibang lugar kung saan nakatutok ngayon ang ating Philippine Red Cross. Ilan po na kumbaga mga tauhan o volunteers ng Philippine Red Cross ang nakakalat dito sa mga lugar na inyong nabanggit? Ayan. So, ang volunteers po ng Red Cross, no, more than hundreds na po yung namomobilize po namin. And then, of course, every day, come and go po yung volunteers po natin. So, syempre, iba't ibang araw, iba't ibang pangalan, or iba't ibang volunteers po na engage. Pero, in every chapter po, more than 50, more than 100 po ng Ma'am Criselda? sa mga susunod na araw. So, yun po yung tinitignan po talaga namin, volunteer staff, and then yung mga assets din po na dinideploy po namin, katulad ng food truck, water tanker, rubber boat, and yung ngayon payloader, yun po yung minomobilize po namin as of the moment, kasama na po yung pagbibigay ng tubigs or sa water tankering po namin. Bukod dun sa mga nabanggit nyo, kasi nabanggit nyo din kanina dun sa unang question, yung pamimigay ng hot meals, and then ito nga, yung tubig, yung mga galing sa water tankers. Ano po yung mga assistance na binibigay pa ng Red Cross dun sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino? Meron po ba, kumbaga, yung mga ibang serbisyo na kailangan po ng ating mga kababayan na apektado ng panibago na pong kalamidad? Ma'am Criselda? Ma'am, naputo lang po siguro yung question. Kung pwede po pakirepeat. Sige po. Ma'am Criselda, ang tanong ko po is, kasi kanina nabanggit nyo yung pamimigay ng hot meals, and then itong ang mga tubig para sa ating mga kababayan na apektado nitong Bagyong Tino. Ano-ano pa pong mga assistance o serbisyo ang ibinibigay ng Red Cross para sa mga kababayan nga natin na ngayon ay apektado na naman ng panibagong sakuna? Ayan. So, alam naman po natin, no, sa Cebu, nagkaroon po doon ng earthquake noong mga nakaraang linggo, and patuloy pa rin po ang Red Cross po doon. And then ngayon, meron na naman po tayong bagyo, yung Tino, dahil sa flash floods and of course, mga strong winds. Ang Red Cross po ngayon ay nakafocus ngayon sa clearing operation sa Cebu. Dineploy po namin yung payloader para makatulong po tayo sa clear ng mga daan kasi ang daming putik, ang daming basura ang nai-report po sa amin doon. So kagabi, na-deploy na po namin yung dalawang yung dalawang payloader, and then ngayon 3 payloader po ang ikot sa iba't ibang area ng Cebu to support the clearing. Yung tubig po and hot meals na andun na po yan, and then si Red Cross po, no, dahil
Marami po ang naapektuhan, marami po ang nagstay sa evacuation center at yung iba nga po is naka-experience talaga ng heavy flooding, nasa bubong pa iba. So ang PRC nagsusupport din po sa mental health, welfare support, nagkakandak ng psychosocial support, and then sa mga bata, child-friendly activities para mabawasan yung kanilang na-experience na katakot-takot na pagbaha, pag-ulan, and then yung iba nga naka-experience pa ng landslide. I-share ko lang, no, ang dami ngayon na nire-report na casualties, yung maraming patay sa isang community o kaya may nakikita silang bangkay sa gilid dahil because of the flood. So, isang experience din yun na nakikita ng mga tao na dapat ma-manage na, ay, bakit ganito ang naging sitwasyon? So, as part of our mental health support or welfare activities, psychosocial talaga yung nakafocus din sa amin. And then, nagre-ready na rin po kami for relief intervention dahil may nakita po kayo doon na wash out talaga ang bahay, yung mga gamit niya is puro putik. So, ang Philippine Red Cross is nagpaplano na rin po magbigay ng relief. Nabanggit niyo yung mga child-friendly activities, no, para dun sa mga kabataan natin na apektado nitong bagyong Tino. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong mga child-friendly activities na ito para at least alam din kahit ng mga kababayan natin na wala dun sa mga lugar na apektado nitong bagyo? Ayan, ang child-friendly activities po no ng Philippine Red Cross ay isang part ng welfare activities or part din ng mental health support, no? Kabilang na po doon ang child-friendly activities po namin, yung mga play therapy kung saan ang volunteer po namin na train sa mental health is nagkakandak ng mga laro para ma-manage yung emotion ng mga kabataan. And then meron din po kaming art therapy. Binibigyan po namin sila ng mga coloring book, mga papel, mga color, para ma-manage din po nila yung emotions nila on their mind na hindi natin alam, di ba? Minsan, ang ginagamit ng mga bata, color black. Yung pala, yun yung na-experience niya during para kung based sa analysis ng mga nadodrawing na nakokoloran niya, is pwede rin namin i-refer sila sa secondary na mga doctors kung may na-observe kaming ganon. Kasi kaya natanong ko yan dahil nataon din na ngayong November ay National Children's Month. Kaya talagang syempre nakatutok tayo sa kalagayan ng mga batang Pinoy. Hindi naman ngayong buwan lang, kundi sa pang-araw-araw na ating mga gawain. Ito naman po, Ma'am Criselda, kumusta naman po yung inyong coordination with the national government agencies at dun sa mga local government units na nakakasako po dun sa mga lugar na apektado nitong bagyong Tino? Yan, no. So, ang Philippine Red Cross naman po, no, ay part ng National Disaster Reduction Management Council, kung saan yung mga ahensya ng DSWD, DILG, and others ay well-coordinated naman po kami sa kanila. And of course, lahat ng coordination or movement on the ground ay talagang with local government coordination, and of course, we are also working together. For example, in Negros Oriental ngayon, no, they see the needs for the water, and then maraming water tankers si Negros Oriental Province, but may gap sila in terms of water bladder, tap stand, and others. So, nag-work together kami para ma-complement kung ano man yung kakulangan in terms or gaps sa response para sa mga community. So, nandun naman yung well-coordinated approach, and of course, yung collaboration in terms of support para sa community. And tinitingnan din namin kung saan pa ba yung mga areas na hindi pa naapektuhan para ma-prevent, hindi pa ba na-supportahan para ma-prevent din yung duplication of support. At nabagit nyo yung needs sa tubig. Bukod sa tubig, pagkain at damit, ano po yung mga nakakarating sa inyo na kailangan pa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation centers po? So, mayroon tayong mga evacuation center nun nag-uwian na yung iba. Most of the evacuees ay nag-uwian na kasi humupa na ang baha, wala nang bagyo. Pero for sure, may mag-i-stay sa evacuation center ng mas matagal dahil one, sirang-sira ang bahay nila, natuklap ang bubong, na baha yung kanilang mga gamit. So mag-i-stay talaga sila sa kanilang mga evacuation center. So ang mga possible need po na nakikita po namin based na rin sa mga bine-verbalize na mga naapektuhan, number one is yung pang-repair ng bahay. No, kasi nawalan sila ng bubong. So, kailangan nila ng mga shelter toolkit, mga tarpaulin para magamit po nila as temporary support para sa kanilang bahay. And of course, yung mga bahay na talagang na-wash out. So, we need to consider possible
tinitingnan natin paano kaya sila makakabalik sa dati nilang tirahan or baka i-relocate sila. So yun yung dapat ma-assess pa together with the local government. And of course, kasabi ko nga kanina, na-wash out yung mga gamit nila. So kasama na dun yung pantulog nila, sleeping kit, blanket, mat. Meron ba silang nadalang gamit katulad ng damit? Meron ba silang nadalang mga toothbrush? So may mga ganun din tayong hygiene kit na i-request or nasasabi na request ng mga tao sa evacuation center. Mm. Ito naman, Ma'am Criselda, kasi meron namang papasok na panibagong bagyo, yung Super Typhoon 1. Ano po ang paghahanda na ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross? Kasi sa ibang lugar naman po dito sa Pilipinas, tatama ang naturang bagyo. Ano po ang mga preparations? Kasi from Tino, eto na naman, meron na naman pong bagyo. Paano po yung mga transition na inyo pong gagawin para kumbaga ay kahit nanggaling po dito sa Tino ay maayos po na makakapagbigay pa rin ng tulong doon sa mga expected po na maapektuhan ng panibagong bagyo? Ayan, so tama po, no, meron po tayong paparating na bagyo kung saan ay si Red Cross po ay na-activate na po namin yung aming mga chapters din, no, sa Northern and Central Luzon. So ang base po dun sa forecast ng Pag-asa, possible po yan tumama sa Northern Central Luzon. So ang Red Cross po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Kalinga, Ilocos Norte, kasama na ang Batanes, is in-alert na po namin for the readiness to support preemptive evacuation, to be ready yung ating mga volunteers, yung ating mga blood facilities, na naka-ready, and then yung ating mga relief, mga water tankers and food truck na if in case na mag-increase yung number of evacuation, we can support para sa mga hot meals, and then after impact, pag may nakita tayong need for water, then our water tanker within that region can support for water distribution. And si PRC po ay may mga regional warehouses din, like Subic, nandun po yung regional warehouse ni PRC kung saan naka-house po yung mga relief items. So if ever po na kailangan ng relief items based po sa impact ng Typhoon U1, ang U1 na yung name nila eh. So yung next name ng ating bagyo. So tinitingnan din po namin na i-activate din po namin yung warehouse po namin sa Subic to support relief assistance sa different chapters or provinces sa Northern and Central Luzon. Siguro ito na lamang po para sa inyong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig. Ma'am Criselda, ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan na apektado nitong bagyong Tino at inaasahang maapektuhan nitong panibagong bagyo na papasok dito sa ating bansa? Ayan. Siguro sa mga naapektuhan ng bagyong Tino, dahil marami po ang flooding situation po, no? Landslide and flooding, inaabisuhan po na kung kayo ay lalabas, tatapak sa mga tubig baha at tubig at putik, no? Ensure po natin na may proper po tayong protective wearables like yung ating bota. Kasi hindi po natin alam, mamaya may sugat na po tayo, and then may infection po yun, and then in 2 weeks, makikita na natin ang possible na mga impact for leptospirosis. So, yun po yung inaabiso po namin sa mga naapektuhan ng pagbaha. And of course, ang ating namang mga health center ay nagbibigay ng mga prophylaxis katulad ng doxycycline. Please also ensure na mako-coordinate nyo po kung kayo po ay may lagnat, may sakit sa mga health providers po natin para mabigyan po kayo ng tamang medisina for your current situation. And then siguro ang recommendation po namin or abiso para sa parating na bagyo, no? Nakita na po natin yung impact sa Cebu. Nakita na po natin yung impact sa Negros and other chapters or provinces. Hindi po sila masyadong nakapag-evacuate. Ngayon po, dahil may bagyo, please ensure to coordinate your local government authorities. Pag sinabihan po kayo na mag-evacuate, please evacuate because that is for your safety. And you can stay in the evacuation center to your relatives para magkaroon po kayo ng safety time, no? Habang
nagbabagyo po sa inyong lugar, nasa safe po kayong lugar. And then second po, no, we need to secure your houses. No? Maglagay po kayo ng mga tali, i-secure nyo po yung mga gamit bago kayo mag-evacuate. And then yung mga bangka, yan, ilipat na po natin malayo sa coastal area para hindi po siya ma-damage. And of course, wag po natin kakalimutan na magdala ng go bag. Ngayon pa lang po, no, inaabiso na po namin yan since last year or early this year na magdala po tayo ng go bag or ensure po natin na tayo ay may go bag para pag mag-evacuate po tayo, nandun yung ating damit, dokumento, mga charger, mga baterya and others, and ready to eat food, pati na yung mga toothbrush na extra kasi kailangan natin yan pag nasa evacuation center tayo. Para ready po tayo kasi we need to be resilient on our own for the first 72 hours after typhoon. So yun lang po yung recommendation po namin for the families na maapektuhan ng bagyo. And with that, maraming salamat po, Ma'am Criselda, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay kayo. Thank you po sa Radyo Pilipinas. Salamat. At atin po nakasama ang manager ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross National Headquarters, walang iba kundi si Ma'am Criselda Longa. Babalik na tayo sa ating balitaan. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa susunod na posibleng bagyo na pumasok sa bansa. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo, ang bagyo na may national name o may international name na Fungwong ay tatawaging bagyong Juan sa sandaling pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Sabado. Posible namang tumbukin ng bagyo ang Northern o Southern Luzon. Sa kasalukuyan po, kung pagbabasihan natin itong ating advisory, itong track nitong si Juan, yung mga probinsya ng Isabela, ganun din naman kasama yung Tugigaraw, yung mga probinsya dito sa Cordillera Administrative Region, Apayao, Ilocos Region, Ilocos Sur, ganun din naman dito sa Abra Mountain Province. Si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, dadagdagan pa ang naka-preposition na relief item sa mga lugar na posibleng daanan ng palibagong bagyo na papasok sa bansa. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nakipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan para mas maihanda ang mga residente na maaaring maapektuhan ng kalamidad. Una nang ibinabalaan ng Pag-asa na posibleng maapektuhan ang buong Luzon sa bagyo na papasok sa bansa bukas o sa Sabado. We are looking at prepositioning additional goods sa areas na posibleng tatamaan ito, mag-preposition ng mga relief items, and importante po sa lahat, yung ating early warning dissemination ay dapat mag-umpisa na by tomorrow para po yung ating mga kababayan ay makapaghanda. Tuloy-tuloy po ang aming preparasyon. Hindi na po bababa yung red alert status ng ating NDRRMC. Tuloy-tuloy na po ito. COCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, muli namang bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu para personal na alamin ang sitwasyon ng mga residente na naapektuhan ng Bagyong Tino. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro sa gitna ng nagpapatuloy na pagtulong ng pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyo. Wala namang nabanggit na petsa ang Malacanang ukol sa gagawing pagbisita na ito ng Pangulo. Aniya, handang tumulong si Pangulong Marcos sa mga nangangailangan, kaalyado man niya ito o hindi. Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay ang Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ang tulong ng gobyerno kahit saan sila, kaalyado, tutulong ang Pangulo. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 195,000 family food packs o FFPs na ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sang-ayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Wala aniyang dapat ipangamba ang mga apektadong lugar dahil naka-preposition naman ang family food packs. Nasa mahigit 195,000 family food packs na po yung na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan. Nitong si Bagyong Tino, hindi pa po tayo humihinto sapagkat may mga request pa from local government units na natatanggap ang DSWD. Hindi naman po nila kinakailangang mag-alala sapagkat nakapag-preposition na tayo ng goods sa iba't ibang lugar po dito sa ating bansa. Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, minamadali na ngayon ng Office of Civil Defense o OCD ang clearing operation sa mga lugar na lubhang tinamaan ng Bagyong Tino. Sa special coverage ng Integrated State Media, sinabi ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na sinisikap nilang malinis ang mga lugar mula sa putik at iba pang debris na iniwan ng bagyo. Kailangan aniyang madaliin ang clearing operations upang agad na maihatid ang food at non-food items sa mga apektadong residente. We are doing the rounds on checking kung sino po sa mga LGUs ang nangangailangan ng additional resources para po mapabilis itong mga clearing daan. So isa po yan sa priority, yung pag-clear ng mga debris para po mapabilis yung ating tulong. Si OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, may sapat na pondo ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC upang tulungan ang mga magsasaka sa ilang rehiyon sa bansa na naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa panayam ng Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni PCIC Vice President for Corporate Business Group Melba Manalo na kayang tugunan ng state crop insurer ang halaga ng nasirang kabuhayan ng mga magsasaka na umabot sa 173.475 million pesos. Sa katunayan ay nasa mahigit 21,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng nagdaang kalamidad sa Visayas maging sa Mimaropa Region. Tiniyak naman ni VP Manalo na agaran nilang tutugunan at babayaran ang crop insurance claims ng mga magsasaka alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng PCIC. Huwag po kayong mag-alala, kami naman ay laging handa dahil alam natin na ang PCIC ay sa panahong ito, kailangan kami ng mga magsasaka, handa po kami na tulungan, lalong-lalo na yung mga nakasiguro sa amin, handa po kaming tulungan sila sa panahong ganito na sila ay nasalanta upang makabangon po silang muli. Samantala, nanawagan naman ng opisyal sa mga magsasakang nakasiguro ang kanilang mga pananim na makipag-ugnayan na sa kanilang lokal na pamahalaan upang masuri ang naging pinsala sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak nito na mapoproseso ang claims ng mga magsasaka sa loob ng 20 working days o sa lalong madaling panahon alinsunod na rin sa mandato ng PCIC na makapagbigay ng tulong sa mga magsasaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, nakatutok na sa clearing operation at restorasyon ng elektrisidad ang Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ngayong araw matapos ang hagupit ng Bagyong Tino. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni PDRMO Officer Jeremias Y. Alili na pinakapektado ang Cuyo, Magsaysay, Araceli, Linapacan, San Vicente, Taytay, El Nido at Rojas, Palawan. Dahil sa preemptive at forced evacuation, wala namang napaulat na missing at casualty. Sa datos ng Palawan PDRMO, umabot sa mahigit 1,600 ang inihandang evacuation centers at mahigit 28,000 pamilya ang nagsilikas. Kapag pre-evacuation at nag-force evacuation din kami, actually hanggang gabi bago tumama itong bagyo ay tuloy-tuloy ang aming pagkakandak ng force evacuation. Ito po ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay so far wala pa po kaming natatanggap ng records o report ng missing or casualty dito sa aming operations sa Provincial Operations Center. Hopefully wala na talaga, pero tinitingnan pa po namin dahil may mga areas pa tayo na hindi napupuntahan at hindi pa na-assess. Umabot po kami sa 1,631 total evacuation centers at nasa 28,653 families with 97,064 individuals ang na-evacuate namin. Mula pa yan nung bago magsimula hanggang ngayon. Although sa ngayon, sa monitoring namin ay unti-unti nang bumabalik yung mga kababayan natin sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga tahanan na hindi naman affected. At we expect na marami pang mananatili sa evacuation center dahil sa dami ng mga bahay na nasira. Nagpapatuloy naman ani Alili ang rapid damage assessment lalo na sa mga dating hindi mapuntahan dahil sa baha. Posible rin aniya ang pagdedeklara ng state of calamity sa Palawan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sementadong istruktura, hindi epektibong solusyon sa baha sa mga lungsod ayon sa isang NGO. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Binigyan diin ng Forest Foundation Philippines sa isang joint hearing sa Kamara na hindi na epektibo yung paggamit ng konkreto o semento at iba pang matitigas na materyales bilang solusyon sa pagbaha sa mga urban area. Ayon kay Deputy Executive Director Alaya De Leon, muling nanguna ang Pilipinas sa 2025 World Risk Index bilang pinakabulnerableng bansa sa pagbaha sa 193 bansa. Kaya mungkahin nila ang paggamit ng nature-based solutions tulad ng ginawa ng Thailand sa Denjekati Forest Park sa Bangkok. Ang naturang parke ay isang dating pabrika ng tabako. Kaya nitong mag-imbak na hanggang 200,000 cubic meters ng tubig ulan mula sa mga kalapit na lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Ayon kay De Leon, ang proyektong ito ay idinisenyo bilang sponge city na kayang sumipsip ng tubig ulan at baha sa panahon ng monsoon. Anya patunay ito na ang paggamit ng natural na solusyon ay mas epektibo kaysa sa patuloy na pagsisemento ng mga syudad at kailangan kilalanin ng pamahalaan ang pangangailangan maging mas absorbent ang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nais paimbestigahan ng Malacanang ang 343 flood control project sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 na sanay nakatulong ng manalasa ang Bagyong Tino sa lalawigan. Una nang tinukoy ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang pagkalubog sa baha ng Cebu sa kabila ng 26 billion pesos na pondo para sa flood control projects nito. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, ito rin naman ang nais malaman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanomalyang proyekto. Batay aniya sa inisyal na datos, nasa 343 flood control projects ang nakumpleto sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2022.
Yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu, mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa city. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Di Palas, Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inaasahang mas magiging mahusay at epektibo ng maisa sa katuparan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang tungkulin nito makaraang aprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 41 million pesos na pondo ng komisyon para sa taong ito. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sakop ng inaprubahang budget ang operational requirements at capital outlay ng komisyon hanggang matapos ang taong kasalukuyan. Kasama rin sa inaprubahan ng DBM ang staffing pattern at pagbuo ng 172 contractual positions sa ICI. Bagamat hindi itinetalye ang tungkol sa staffing pattern ay magtatatag ang ICI ng Legal Department, Special Investigation Office, Administrative Department at iba pa. Malaking bagay yun, no? In any organization or any agency, funding is very important. It is very crucial for our efficiency, for us to be able to work and meet the operational requirements at the same time comply with what we are asked for under the executive order. Si ICI Executive Director Brian Hosaka. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa Luzon. National Simultaneous Earthquake Drill matagumpay na isinagawa sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin live na live ni Jude Pitpitan mula sa Lawa. Go ahead, Jude! Kas panagsagana, the bigger one, Garaw Manila Trench nga babaling nga mangitunda iti 8.4 magnitude iti Ilocos Region. Inyus what iti Office of the Civil Defense kadwa na iti DOST FIBOC sa kenda dumapay nga ahensya stamat iti local government unit iti National Simultaneous Earthquake Drill iti Santa Catalina, Ilocos Sur. Tinasaw nga iling amin kat isot ti pilot site iti nasaw nga aktibidad. Alas 9 itatay bigat nagigeddan ang nagdak cover and hold dagiti partisipante kas umunang adda nga no kasta nga agginginad. Kadagiti senaryo adamat dagiti taong naaddagan ket nasugatan nga malisto nga tinulungan isuda dagiti rescuers. Iti mismo tsunami simulation dagos nga inbakit dagiti rescuer iti LGU Bureau of Protection ken iti PNP dagiti tattao nga maipan iti asidag or karuba nga ili ken syudad gapot mi prone area iti ili ti Santa Catalina. Nagyaman
ni Mayor Eugene Rapanot iti Santa Catalina, Ilocos Sur, gapot na napili iti ilit tinasoong aktibidad. Kang runa taas idag ti Manila Trench tinasoong nga ili rason nga datulong nga may pakamo kadagiti kakailyan dagiti kan nga aramidan no man adday tinapisa nga ginginaya itundap iti tsunami. Para iti Santa Catalina Sur, dahito ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo Fairest Trade Fair ng La Union, binuksan na sa isang mall sa Mandaluyong City. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nailukat na may ka-24 Ala Union's Fairest Trade Fair idi Kalman, Nobyembre 5 iti may sa shopping mall idi Mandaluyong City. Inorganisar dayto iti Department of Trade and Industry no DTI La Union katinulong dati Provincial Government of La Union. May parparang iti aktibidad di creativity ken innovation dagiti entrepreneur dito La Union. Babaan kariti maipampanakal a produkto iti taraon, kawkawas ken homestyle products. Alalukoyan ti DTI ti publiko amang suporta iti dayto a programa kas panangrambak iti talento ken creativity dagiti Tagala Union. Tinawan ang maisaysayang kat ti La Union's Fairest nga agserserbi kas plataporma tapno maitandudo dagiti nagkakapintas a produkto ti probinsya. Ti may ka-24 a La Union's Fairest kat agpaot agingga Nobyembre 9. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Police officers ng BCPS, Philippine National Police o PNP Maritime Group at kawani ng City Enro nagtapos ng Environmental Law Enforcement Training Workshop. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabutin 85 ang ihaping partisipantes ang malampuson nga nagtapos ang gindumara nga duha ka adlaw nga training on environmental enforcement and deputation of environment and natural resources officers. Ang lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ipinagyan City Environment and Natural Resources Office, kabuligan din ang Regional Office dito ang Community Environment and Natural Resources Office Borongan agimbuhat adum sa Hotel Function Hall syudadan naglabayng adlaw. Ang partisipantes sa nasabi nga paghagid in police officers and Borongan City Police Station ug ang PNP Maritime Group a syudad nganhan mga staff and City and Rogue Forest Rangers and Buatan nga former rebels nga binalik kapiudan balaod nga konektado na ka LG o Borongan. Ang nasabing nga training workshop inapudan mga requisitos agud inihirain ma-deputized and DNR como wildlife officers ug environment and natural resources officers. Ininani kaupat nga higayon na kada tuig nagbibinuligay na sabi nga mga buhatanan gobyerno pagdudumara na sabi nga training workshop. Tika nga syudadan Borongan Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako na tayo sa Mindanao. DSWD SLP nagbigay ng 5.13 million pesos na tulong pangkabuhayan sa Misamis Oriental. Ang kabungulat ihatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Ang Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development Field Office 10 nag-release og 5,130,000 grants sa mga residente sa Itagom, Mantika ug Lugait aron nga suportahan ang mga lokal nga panginabuyan. Ang SLP mihatag mga grant para sa mga proyekto sa asosasyon o individual sa Misamis Oriental Cluster 2 nga nagpadayon sa pag-drive sa DSWD para sa inklusibong paglambo ug sa resilient communities.
8 ka SLP associations nga dunay 315 ka mga miyembro ug 190 ka mga individual nga benepisyaryo na kadawat og tabang nga makatukod ug napalambo ang mga proyekto nga nakahatag usab dugang kinitaan sa ilang pamilya ug nakatabang kini sa ilang komunidad. Ang SLP usa sa mga flagship promotive interventions sa DSWD nga gidisenyo aron palig-unon ang socio-economic well-being sa mga pamilyang Pilipino ug maghatag og access sa mga livelihood assets, technical support ug enterprise development. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Pang-abuso sa kalikasan dapat mapigilan na. Yan ay ayon sa kinatawan ng ikalawang distrito ng Zamboanga, Sibugay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Kinahanglang sugpoon sa gobyerno ang gihimong pag-abuso o pagpanamastama sa atong kinayahan. Mao kini ang gilawatang pamahayag ni Congresswoman Marlisa Doc Marley Hofer Hasim, representante sa Kongreso sa ikaduhang distrito sa Zamboanga, Sibugay, sa pakikinabi sa mga sakop sa prensa sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, kaganiha. Matod ni Doc Marley, kinahanglang hunungo na ang laging konsesyon o ang walay puas nga pagmina sa atong nasod nga mahinungdan sa pag-aupaw sa mga kabukiran. Matod niya, base sa record, 6% na lamang ang nahibiling kalasangan sa atong nasod. Gipamugos ni Congresswoman Hasim nga gumikan sa pag-aupaw sa kabukiran, wala na'y makapugong sa tubig ulan o sayuta nga mudahili padulong sa kasapaan o kasubaan nga mahinungdan sa dakong pagbaha kung mubunok ang kusog nga ulan o kung adunay bagyo. Gidugang sa kongresista, kinahanglang mapalabang sa Kongreso ang balaod nga mapahamtang o bugat nga silot ngadto sa mga laging konsesyonere o sa mga mining company nga dili motuman sa balaod. Apan mao'y gusto ni Congresswoman Hasim na hunong na gayod ang pagguba sa atong kinayahan aron wala na'y dagkong damyos o daghang kinabuhing makalas sa gayong adunay bagyo o guban pang matang sa kalamidad nga mohapak sa atong nasod. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dakoy naman natin ang Butuan. DSWD Caraga, isinailalim ang mga college students sa isang universidad sa Butuan City sa isang malawakang workshop. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Dayanara Hake. May pahigayon og usa ka adlaw nga workshop nga nag-uluhang Golden Paddler's Ripple Effect Shaping Career Narrative ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga baguhay lamang sa Caraga State University CSU Main Campus, Butuan City. Kini sa padayong paningkamot niini aron mahatagan og gahom ang mga kabatan-unan ug mapalambo ang kaandam sa karera sa mga benepisyaryo niini. Ang workshop nagtumong sa pagtabang sa mga partisipante sa pag-analisar sa ilang personal nga mga mithi, interes o kahanas aron mas masabtan kung unsa paagi kini makaimpluwensya sa ilang mga pagpili sa karera ug mga tumong sa kinabuhi. Ang inisyatibo nga Golden Paddler's Ripple Effect nagsimbolo sa pagtuo sa ahensya sa paghimo sa positibong pagbago o paghatag gahom sa mga individual sa pag-navigate sa ilang mga panaw nga adunay kaisog, katuyuan o kalig-on. Kini nga kalihukan na himong kabahin sa padayon nga paningkamot sa DSWD Caraga sa pagpalambo sa inklusibo nga kalambuan ug malungtarong panginabuhian, pagsiguro nga ang mga benepisyaryo niini dili lamang suportado pinaagi sa tabang apan sangkapan usab sa tibuok kinabuhi nga mga kahanas o mga oportunidad alang sa personal nga pagtubo o kalampusan. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Punta naman natin ang Iligan City Youth Development Office kinilala sa Philippine Sangguniang Kabataan o SK Awards 2025. Ang kamaulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gipasidunggan ng Iligan City Youth Development Office o CYDO isip usa sa top 10 outstanding local youth development offices sa Tibok Nasud, ubos sa provinces, highly urbanized cities and independent component cities category sa Philippine Sangguniang Kabataan o SK Awards 2025. Kini si pag-ila sa padayon nga paningkamot sa Iligan CYDO sa pagpadasig sa partisipasyon sa kabatan-unan ug pagpalambo sa mga programa nga nagatabang sa ilang kayuhan. Matud ni CYDO Head Nora Fe Escorial, dakong dungog alang sa Iligan ang mapakita sa Tibok Nasud ang mga programang motubag sa panginahanglan sa kabatan-unan sama sa pagtabang sa mga out-of-school youth o OSY ug walay trabaho pinaagi sa OSY Ordinance, Shaw Opportunity Bazaar ug mga training program sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ipasigarbusab ni Escorial nga aprobado na ang ordinansa nga gihimong permanenteng opisina ang Iligan CYDO aron masigurang padayon ug sustainability sa mga programa alang sa kabatan-unan. Yawhagsab niya ang mga kabatan-unan nga makig-uban sa mga programa ug youth profiling aron masayon nga mahibaw-an ug masulbad ang mga isyong ilang yatubang. Samtang apilsab sa top 10 ang mga Youth Development Office sa Cagayan de Oro City, Cebu City, Davao de Oro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Manila, Samar, Santiago City sa Isabela ug Surigao del Norte. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli nagbabalik ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Muling bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa inilabas na Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.8% ang unemployment rate nitong Setyembre. Katumbas ito ng 1.76 na milyong walang trabaho na mas mababa mula sa 2.3 milyong walang trabaho noong Agosto. Bahagya namang bumaba sa 76.2% ang employment rate o katumbas ng 49.6 milyong Pilipino na may trabaho. Samantala tumaas ang underemployed o mga manggagawang hindi napapasweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan na nasa 11.1% nitong Setyembre mula sa 10.7% noong Agosto. Kabilang naman sa mga sektor na may pagtaas sa bilang ng mga manggagawa ang education, agriculture and forestry, human health and social work at mining and quarrying.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plano ng Energy Regulatory Commission o ERC na lumikha ng Uniform National Lifeline Subsidy Rate o UNLSR na popondo sa 100% diskwento sa bayarin sa elektrisidad para sa mga low-income households. Sa isang pahayag, inanunsyo ng ahensya na nais nitong magtatag ng National Lifeline Subsidy Fund na pangangasiwaan ng Power Sector Assets and Liabilities Management o SAM Corporation. Layunin nitong palawigin ang inisyatiba sa kasalukuyang umiiral na subsidy program. Sa oras na May sa Pinal, lahat ng mga non-lifeline electricity user ay matcha-charge ng 1 centavo per kilowatt hour bilang UNLSR. Ang karagdagang bayad na ito ang siyang popondo sa diskwentong alok ng Distribution Utilities o DUs para sa mga kwalipikadong consumer. Ireremit din sa SAM ang mga koleksyon sa DUs Retail Electricity Suppliers o RES, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at Suppliers of Last Resort o SOLR. Sakop ng Lifeline Program ang mga sambahayang kumukonsumo ng 50 kilowatt per hour o mas mababa pa kada buwan. Otomatiko namang mae-enroll ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan na pasok sa consumption limit. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, nakatakda nilang isagawa ang public consultation para sa programa. Alinsunod ang hakbang na ito sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na magbigay ng lifeline rate sa mga consumer na nasa laylayan ng lipunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang produksyon sa pangisdaan sa ikatlong quarter ngayong taon bunsod ng mas mahinang produkto mula sa industriya ng aquaculture at mas mababang huli ng mga munisipalidad dahil sa commercial fishing. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot ang kabuuang fisheries output mula Hulyo hanggang Setyembre sa 894,320 metric tons, mas mababa ng 7.5% mula sa 966,730 metric tons ng naunang taon. Commercial fisheries lamang ang subsector na nakapagtala ng pagtaas ng nasa 4.7%. Katumbas ito ng 224,560 metric tons mula sa 214,430 metric tons ng nakaraang taon. Sakop nito ang 25.1% ng kabuuang produksyon sa naturang period. Bumaba ang marine municipal fisheries sa 10.7% o katumbas ng 168,920 metric tons mula naman sa 187,130 metric tons sa kaparehong quarter ng taong 2024. Bumaba rin ang inland municipal fisheries sa 0.6% o katumbas ng 45,990 metric tons. Ang sektor ng aquaculture na mayroong pinakamalaking ambag sa fish supply ng bansa, bumaba rin sa 12.3% o 454,860 metric tons mula sa 518,910 metric tons noong nakaraang taon. Naitala ang pinakamataas sa pagbaba sa seaweed na 5.7% o katumbas ng 303,636 metric tons mula sa 360,069 metric tons nitong nakaraang quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanawagan ng Department of Finance o DOF para sa mas pilalakas na mga panukala upang protektahan ang mga Pilipino sa mapang-abusong gawain sa pagpapautang o lending industry. Partikular ayon sa DOF ang kaso ng mga online platforms na naniningil
ng sobra-sobrang interest rates at bibiktima sa mga nangungutang na malubog naman sa utang. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na itinutulak nila ang pagpapatupad ng mas istriktong patakaran para sa proteksyon ng mga Pilipino sa gitna ng dumaraming online lending platforms. Nitong Setyembre, iniulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang umaabot sa 300 formal na kasong inihain laban sa iba't ibang mga online lending application na nahuling ng aabuso ng mga umuutang. Nagsimula ang kampanya ng PAOK laban sa abusive online lending applications nitong Hunyo bilang bahagi ng hakbang nito sa paghuhuli ng mga operator na nagdudulot ng financial, psychological at reputational harm. Dagdag pa sa ulat ng PAOK, nakatanggap ito ng 13,000 reklamo sa loob lamang ng buwan ng Abril hanggang Mayo. Sa utos ng DOF, bumuo na ang Securities and Exchange Commission o SEC ng Memorandum Circular na nagpapataw ng limitasyon sa interest rates at fees na sinisingil ng lending at financing companies. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsumite ang Pilipinas ng aplikasyon upang maging miyembro ng Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Kabahagi ito ng inisyatiba ng pamahalaan na palawigin ang market access para sa local industries sa gitna ng mga hamon. Iniulat ng Nikkei na formal nang nagsumite ang Pilipinas ng aplikasyon sa New Zealand na siyang nagsisilbi bilang CPTPP depository. Kinumpirma din ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Alan Hepty ang pagsali ng Pilipinas sa 12-member block noong Agosto. Ang CPTPP ay isa sa pinakamalaking free trade area sa buong mundo at kinakatawan ang pinaghalo-halong populasyon ng mahigit 500 milyon at gross domestic product o GDP na 13.5 trillion US dollars. Sa ilalim ng CPTPP, natatamasa ng member countries ang liberalized trade, zero tariff sa ilang mga produkto at mas pinahusay na investment facilitation. Binubuo ang CPTPP ng Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam at United Kingdom. Una nang nagpahayag si DTI Secretary Cristina Roque noong Hulyo na sabik ang Pilipinas na makasali sa CPTPP upang magbukas ng bagong markets para sa goods and services ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, November 6, 2025. Ang United States dollar ay nasa 58 pesos 75 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 44 pesos 96 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 24 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 56 centavos, United Kingdom pound 76 pesos 68 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos 53 centavos, Canada dollar 41 pesos 65 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 67 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating balitang negosyo at kalakalan. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan po ang balitang pampalakasan hatid ni Erwin Peñano. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure
na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita. Unahin natin ang update sa PBA. Magandang performance ang ipinamalas ng Rain or Shine kontra Phoenix nitong Miyerkules ng gabi dahilan para makuha nito ang top seed sa nagpapatuloy na 2025 Philippine Cup. Sa unang quarter ay maganda ang momentum ng Elasto Painters dahilan para maitukod ang 21-15 na score, ngunit naramdaman na ang kakulangan ng big men sa ilalim ng ring pagsapit ng second quarter, 36-37 at 63 all sa third quarter. Pagdating sa mga unang minuto ng last quarter, 4 na puntos ang pinagsumikapang pintahan ng ROS, 67-71 para may abante ang team, bagay na kinalaunan ay naisakatuparan naman buwat sa taktikang ikinumpas ng kanilang head coach na si Yang Giao para maistablisa ang 80-71 na score. Sinubukan pa ng Fuel Masters na pumiga ng reserve gas sa pamamagitan ng Jason Perkins-Sian Manganti tandem, ngunit masyado ng tirik ang mga ibinaong puntos na Rain or Shine point guard Anton Asisio at shooting guard Gian Mamuyak para mahabol pa sa nalalabing minuto ng nasabing frame. Nagtapos ang laban sa 11-point advantage ng Elasto Painters, 91-80. Dahil sa panalo, nakalawit ng Ross ang top seed sa kasalukuyang standings, tanga ng 5 wins at 1 loss habang lumawig sa 5 talo at 1 panalo. Ang record ng Phoenix na ngayon ay nakadapo lamang sa huling bahagdan. Next assignment ng Rain or Shine ang 4th seeder na NLEX Road Warriors sa Sabado, Nobyembre 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa softball. Maganda ang panimulain ng Philippine Blue Girls sa training camp nito sa Taichung, Taiwan. Nitong Miyerkules, impresibong 6-2 ang inastablisa ng Blue Girls para talunin sa una nilang pagtutuos ang kapartner na National Taiwan University of Sports. 2 linggong makikipagpalitan ng palo ang Pinay Girls Squad bilang bahagi ng pangungundisyon para sa nalalapit na SEA Games, patatagin ang kanilang development at mapalalim pa ang samahan. Samantala, habang patuloy ang ensayo ng Filipina Softballs, balikbansa naman na ang boys counterpart na kagagaling lang din sa kahalintulad na training sa Japan. Bukod sa puspusan training, ilang exhibition games din ang nilahukan ng Blue Boys kung saan impresibong performance ang ipinalo nito. Patunay rito ang nalasap na 9-0 loss ng Hong Kong national team, ang 16-0 loss ng Singapore U23 squad, habang 2-all draw naman ang resulta sa laban kontra sa team mula Kagawa, Japan. Sabik sa podium finish ang Philippine team lalo't magbabalik sa 2025 biennial meet ang softball. Huling nakahataw sa SEA Games ang Philippine softball team noong 2019 kung saan nasilat ng Blue Girls ang gold habang silver naman ang nakuha ng Blue Boys. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa sambo naman, pangungunahan ni World Games bronze medalist Aislinn Yap ang Philippine team sa pagsagupa sa 2025 World Sambo Championship sa Bishkek,
Kyrgyzstan. Tanga ng ranggong world number 2 mula sa pagkilala ng International Sambo Federation, sasampa ang 27 anyos na si Yap sa 80 kg division ng Women's Combat Sambo. Bukod kay Yap, ibabandera rin ni Jomari Torres at Marwin Kirante ang bandera ng Pilipinas mula sa kanilang pagsabak sa Women's 50 kg Combat Sambo at sa Men's 58 kg category. Makakasama ng tatlo ang national coaches na sina Jerry Legaspi at world number 3 sa Sports Sambo 80 plus kg na si Sydney C. Tankotyan. Arangkada ang 3 araw na 2025 World Sambo Championships mula bukas, Nobyembre 7 hanggang Linggo, Nobyembre 9. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa Batang Pinoy naman, nadepensahan ng lungsod ng Pasig ang titulo nito matapos na maitanghal muli bilang overall champion sa 2025 edition ng Batang Pinoy sa General Santos City. Sa pagtatapos ng event, aabot sa 92 golds, 72 silvers at 87 bronzes ang medal haul ng lungsod Pasig, kadikit ang second placer Baguio City na kumana rin ng 92 golds at 72 silvers habang may naipon namang 74 bronzes. Third place naman ang naiuwi ng Davao City na nakasikwat ng tig 53 na golds and silvers at 68 na bronzes. Quezon City na tumindig bilang fourth placer mula sa medal haul na 45 golds, 51 silvers at 57 bronzes at Manila na nagpanglima buwat sa 43 golds, 37 silvers at 32 bronzes nito. Sa isang pahayag, kinilala ni Pasig City Special Assistant on Sports Development Lian Alonso ang magandang pamamahala sa kanilang lungsod maging ang mga sports program na siyang nagpapanatili sa kanila bilang kampyon sa Batang Pinoy. Dahil sa panalo, makakatanggap ng 5 milyong piso ang Pasig, 4 na milyon sa Baguio City, 3 milyon sa lungsod ng Davao, 2 milyon sa QC at 1 milyon naman sa Maynila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu-halu-halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Kinumpirma ng actress at social media influencer na si Bea Bores na dumadaan ito o meron itong high risk ang kanyang unang pagbubuntis. Sa isang Facebook post, inanunsyo niya na pansamantala muna siyang titigil sa pagtanggap ng mga brand deals at collaboration upang mas mapangalagaan ang kanyang kalusugan at ng kanyang dinadalang baby. Ayon kay Bea, nagpapasalamat siya sa lahat ng
patuloy na nagtitiwala sa kanya at lumalapit sa kanya, ngunit mas pinili niyang ituon ng oras sa kanyang pregnancy. Anya, sabi niya, quote and quote, "I believe it is most important to focus on myself and baby's health." Sa isa pang post, ibinahagi ni Bea ang video kung saan sinusukat niya ang sarili niyang blood pressure at pabiro niyang sinabi na hindi siya ay maglalandi daw dahil sa hirap ng pagbubuntis. Idinagdag din niyang ipinagdarasal niya araw-araw ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang anak. Marami namang netizens ang nagpahayag ng suporta at panalangin para kay Bea at sa kanyang baby na hinikayat na siyang magpahinga at alagaan ng sarili habang nagdadalang tao. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling ipinamalas ni K-pop idol Sandara Park ang kanyang pagiging pusong Pinoy matapos niyang ipahayag sa social media ang matinding pagmamahal niya sa Pilipinas na kanyang itinuturing na second home. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng Korean star ang ilang larawan mula sa Shoot of Asia basketball match sa pagitan ng South Korea at Filipino celebrities. Inilagay niya sa caption na quote and unquote, "Kailangan pa bang tanungin kung bakit ako laging bumabalik sa Pilipinas? Of course, it's my second home at sobrang mahal ako ng mga kababayan ko pero mas mahal ko kayo." At ito nga si Sandara ang nagsilbing manager ng South Korean team na Rising Eagles sa nasabing event. Inamin niyang medyo nahirapan o mahirap ang karanasan dahil marami sa kabilang koponan na quiz showtime ay malalapit niyang mga kaibigan. At naantig din si Sandara nang marinig ang masigabong palakpakan at hiyawan ng mga manonood o partikular na mga Filipino audience, lalo na nang awitin niya ang sariling Filipino song na kanyang hit single na In or Out. O matatanda ang unang sumikat si Sandara sa Pilipinas noong 2004 sa reality talent show na Star Circle Quest ng ABS-CBN bago siya tuluyang sumikat sa South Korea bilang miyembro ng legendary girl group na 2NE1 noong 2009 at nagbalik bansa siya noong 2016 bilang hurado ng Pinoy boy band superstar. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang kanilang matagumpay na comeback, muling pinasigla ng Four of Spades ang mundo ng original Filipino music o OPM sa paglabas ng kanilang bagong album na Andalusia. Mapapakinggan ang kantang yan sa lahat ng digital music platforms. Sa isang exclusive listening party at press conference, nagkitang muli ang buong banda na binubuo ni Zeld, Blaster, Badjao at Unique matapos ang ilang taong pamamahinga. Ayon sa kanila, minabuti nilang ayusin muna ang kanilang samahan bago bumalik sa paggawa ng musika. Binubuo ng 12 bagong kanta ang naturang album, ang Andalusia, tampok ang kanilang kakaibang poetic at misteryosong tunog. Nangunguna rito ang Monster na isang rock anthem at kabilang din sa mga soundtracks ay ang Aura, na naman, Suliranin at Konsensya. Ayon sa Four of Spades, mas malinaw na ngayon ang direksyon ng kanilang musika at mas collaborative ang proseso. Ibinahagi rin nila na puno ng tawanan at simpleng bonding moments ang kanilang naging recording sessions. Ang Andalusia ang unang full-length album ng grupo mula noong Clap 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 noong 2019. Kasabay ng album release, naghahanda rin ang Four of Spades para sa kanilang 2-day concert sa December 12 at 13 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
pakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang kasama natin na OJT para sa araw na ito na si Greg. Maraming salamat sa pag-assist mo sa amin para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Siyempre, pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid naman sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.